lang ang Iglesia ni Cristo without necessarily intervening into their internal decision. Kung nagdesisyon sana ang Iglesia ni Cristo noon, ng gabi ng November 17, na imamarcha nila papuntang Mendiola o papuntang EDSA, ang ganon kalaki na mga 600,000 to 700,000 katao, tapos na po si Marcos noong November 17. Sapagkat sigurado tayo na magsunod-sunod po ang deklarasyon ng withdrawal of support from Marcos Jr. mula sa kanyang gabinete papunta sa AFP at sa PNP at mga malalaking negosyante. Sana po sa November 30, ma-realize ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines that they have the moral duty, more than their apprehension and worry na si Sara Duterte ang papalit kay Marcos. They have the moral obligation to join the people by removing peacefully a criminal and drug addict president than their apprehension of having another Duterte to succeed as president. Mas mabigat po ang pananagutan, moral at tungkulin ng CBCP, ng Simbahan Katolika, and even ng Iglesia ni Cristo. Kumilos na lang din po kayo, hindi nyo pa nilubos-lubos. Kung kumilos ang Iglesia ni Cristo at ang CBCP and other religious organizations, it will trigger the spontaneous participation of hundreds of thousands to millions of people. Yan sigurong hinahanap ng AFP at ng PNP. Subalit right now, kung pupulsuhan po natin ang taong bayan, galit sila kay Marcos. Galit sila sa nagaganap na kabulukan ng gobyernong ito. Subalit, hindi po automatic na nagta-translate into a straight action. Why? Sapagkat po, nag-aalangan sila sa magiging epekto sa kanilang kabuhayan, sa magiging epekto sa kanilang pamilya, sa trabaho. Those are normal human considerations. Pero if there will be a triggering event, such as a very huge rally occupying EDSA peacefully, and then creating an impact similar to a people power equivalent to civil disobedience, calling on the AFP, withdraw support for Marcos Jr. now, also the PNP, that kind of mobilization, yun pong hindi pa natin naaabot.